Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is meron tayong TP-Link na TLSG10E. So ito siya guys. So napakabago nito. So ito yung ginagamit nila pangbilan kung wala silang Microtech. So ang kagandahan lang nito sa Microtech Hoplite, which is same sila ng spec, is itong TP-Link is gigabit yung kaniyang mga ports. So switch hub lang to, pero namamanage natin yung bandwidth at may VLAN supported din ito guys. So buksan natin guys. So napakabago pa to, pero yung tutorial natin dito guys is magbabandwidth management lang tayo gamit ang mga port. Hindi tayo magbibilan guys kasi hindi sa akin itong TP-Link na to guys. So first time ko makahawak nito guys. First time ko makakonfig nito. So napakadali lang i-config nito kaysa sa Microtech Hoplite. So kung mapapansin nyo dito nyo malalaman guys na gigabit yung ports nito kasi mayroong green at yellow na indicator ng ilaw, na ibig sabihin ay nasa 100 Mbps yung kayang capacity nito. So dito guys is magbabandwidth management tayo at napakaganda nito, napakabigat guys. Babandwidth management natin lahat ng mga ports, which is yung 2, 3, 4 at 5 sa Ether 1 guys, or port 1 is yan natin ilalagay yung ating internet. So huwag na natin patagalin guys, simulan na natin itong video na to. So papaanda rin ko lang ito guys. So nag-chat sa akin yung may-ari nito, alam ko na kung ilan yung ibabato niya na mga Mbps dito sa mga ports na to. Kasi ginagamit ito guys, ginagamit niya, mayroon kasi siyang mga wifi bendo na kailangan i-manage yung port niya. Yeah. So simulan na natin guys. So dito na tayo sa ating PC guys. So para ma-config natin itong TP-Link SG10-5E natin, so kailangan natin download ng Easy Smart Configuration. So dito guys, ito yung needed natin guys. So search nyo lang dito sa Google. So Easy Smart Configuration Utility, then pag-click nyo guys, yan. So ito yung lalabas guys. Then dito sa baba, scroll down nyo lang, i-download nyo lang ito. So pag di-download nyo yan guys, automatic nasa ito na siya guys, yan. So since na meron na ako guys, ito kung mapapansin nyo at naka-install na rin ako, hindi ko na kailangan i-install guys yung ating Easy Smart Configuration Utility. So ito na siya guys, yung icon na yan o yung apps na yan. So open lang natin yan. Yan. So scanning interface. So ito na, na-detect na niya yung ating TP-Link SG10E5 pati yung MAC address. So click lang natin itong IP or login. So ang default password nito guys is admin. Yan, admin. Yan. Diba? So wait natin mag-login siya guys. Yan. So new password at confirm password. So first time ko lang gumamit ng, or first time ko i-config ito guys. Yan. So lagyan ko lang ng password guys na binigay sa akin nung may-ari nito. Yan. Yan. So apply ko na guys, na invalid password daw. So baka mali yung paka-type ko guys. So daliin lang natin guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So yes, apply. Then okay guys. So dito na tayo sa ating interface ng ating TP-Link. So lakyan natin guys.
Dito guys, meron tayong switching, monitoring, VLAN, QS at health. So dito sa system, dito natin makikita yung IP settings, which is naka-enable siya. So ito yung IP niya. So pwede natin pasukin siguro gamit itong IP. So try nga natin guys. 192.168.1.180. So yan, di ba? Pwede nating pasukin guys. Kasi nga naka-enable yung IP niya. So since na dito na tayo, meron na tayong smart Easy Smart Utility. So dito na tayo gagalaw. So yung lead naka-on, user account, backup and restore, system reboot, system reset at firmware upgrade. Sa switching naman guys, ito yung makikita natin. Yan. Diba? Yung port settings, IGM snooping, lag. So di ko alam kung anong itong lag na sinasabi. So monitoring guys, yan, dito natin makikita. Pwede natin i-clear ito, pero hindi ko na i-clear guys. Yan. Sa cable testing guys, pwede nyong i-test yung mga cable kung ilang kung may fault distance. Yan. Sa loop prevention, yan. Okay na yan. Sa VLAN na naman guys, yan. Ito yung inaabangan ng iba. So dito sa VLAN guys, naka-disable. Dapat i-enable natin yung VLAN kung magbi-VLAN tayo. Then dito natin i-adjust yung mga VLAN. So for example, is enable natin, may makikita tayong icon dito guys, or yung mga tagging. Yan, 'di ba? Yan, 'di ba, tag? Yan yung mga tagging natin guys. Tag ports, untag ports. So tingin ko sa next video na natin to itatakal. So unahin natin yung bandwidth management nito guys. So i-disable ko lang muna ito guys. Yan. So yan, operation succeed. Then sa bandwidth management guys, dito natin makikita yung bandwidth control. So dito sa QS basic wala tayong gagalawin, pero dito sa bandwidth control, so kung mapapansin nyo, lahat ng port is naka-unlimited. So yan. So dito guys sa port 2, ito yung sabi niya is check nga natin yung Facebook ko guys. So ang sabi niya dito guys, yung port 2 is 80 Mbps. Then yung sa yan, ito ba? Then sa 3 is 50 Mbps. Sa 4 at saka 5 is nasa 30 Mbps. So yan, i-check nga natin to. Then sa range, ito siya guys. Yan. So ano ba yung equivalent ng range nito? Siguro 80 Mbps. 8 Mbps. Then dito is 10 to 5. 240 is 10 Mbps. Ito. And dito is 10 Mbps pa rin. So check nga natin kung gagana ba. Yan. So ngayon guys is nasa 10 Mbps yung port 2. Diyan nakalagay yung ating LAN cable papuntang computer natin. Ngayon guys is i-try nga natin mag speed test kung nakukuha ba yung ating speed test na 10 Mbps. Yan. Check nga natin kung gumagana. Kasi naka 10 Mbps siya guys. So sana makuha niya guys, kasi napakaganda ng manage na switch hub na ito guys. So napakatagal talaga nitong speedtest.com. So try nga natin sa fast.com, kasi mas maganda yung fast.com. Yun na, gumana na siya guys. So nasa 10 Mbps nga yung connection nito. So working good guys siya guys. So hintayin natin yung upload guys kung tama ba. So yan. So hindi niya nakukuha yung upload guys, pero at least medyo malayo, sa gitna lang.
yung upload niya guys. So try nga natin sa fast.com kung makukuha niya yung upload. Yan. Fast.com. Yan. So medyo mabagal siya guys. Mabagal yung internet natin. Kaya rin siguro hindi nakukuha. Yan. So 2 Mbps. Di ko alam bakit 2 Mbps to. Ayan. Umalo na siya guys ng 10 Mbps. So check natin yung upload dito guys. Upload speed. Yan. So yun. Bumaba siya guys. Nasa 6 or 5. Yan. Di ko alam bakit hindi nakukuha yung 10 Mbps nito guys. Pero at least nag-work siya guys. So ngayon guys is i-convert na natin yung connection dito sa port 2 natin. So co-convert natin sa 80 Mbps into paano ba natin i-calculate ito guys. So pag 1 Mbps is 10 to 8.4. So paano ba natin ikukunin yan guys? So 80 times 10 to 5.4. Ganyan ba? So tingin ko ito guys yung 80 Mbps. So try nga natin 81,920. So manual natin 81 ano nga yan? 81,920. 920. Then sa upload guys ganun pa rin. 81,920. Then apply natin guys. Yan. Try nga natin ulit mag speed test kung makukuha niya ba. So yan, pumalo siya ng 80 Mbps. So ibig sabihin tama yung ginawa nating pag-calculate ng ating speed. So wait natin sa upload. So mahina talaga yung upload niya guys. Pumapagit na yung upload. Ewan ko bakit hindi nakukuha yung 80 Mbps. Pero at least okay na rin. Goods na rin to. Then sa port 3 is ang gagawin natin dito is ita times ulit natin 50 times 10 to 5 to 4. So ibig sabihin 51,200. So manual. So paulit-ulit lang to guys. 51,200. Dito is 51,200. Yan. Then apply natin. Ayun, goods na siya. So kung mapapansin niyo dito guys, sa port 1 is unlimited lang siya kasi diyan natin ilalagay yung ating ISP. So try nga natin. So ilipat ko yung ating port sa port 3 kasi dapat 50 Mbps yung kukunin natin dito or lalabas niya is 50 Mbps dapat. So speed test tayo ulit. Dapat 50 Mbps yung download dito guys. So yan. So goods na siya guys. Ibig sabihin working. Hindi nga lang nakuha yung 50 Mbps pero normal yan siya guys. Yan. Then dito sa port 4 is 30 Mbps. I-times na naman natin. 30 times yan 10,254. Yan. Then ang pati port 5 pala. Yan. So isahin na lang natin 3720. 3720 para sa 30 Mbps. 3720. Yan. So yes. So yan. Okay na siya guys. So ganun lang guys kung paano natin
ko-config ito ng bandwidth control. So napakadali compare sa MikroTik na ginagamit, guys. So tingin ko, guys, hanggang dito na lang ating video. Sana ay nakatulong ito sa inyo, guys, sa gustong bumili nito, guys. Nasa 1,300 or 1,300 ang presyo nito, guys, sa Shopee. So yun nga, sa sunod na video natin, guys, ipapakita ko kung paano ba i-VLAN to gamit ang inyong mga piso wifi. So yun lang ang sana ay patuloy na suportahan po ninyo ang ating YouTube channel. Maraming salamat at peace.